Yan ang problema sa korupsyon, di ba? Kaya kumukuha ng pera, yung mga politiko kukuha ng pera, mag-iipon ng pera kasi naghahanda sa susunod na eleksyon para manatili sa pwesto nila o mapropagate ang kanilang pwesto. And that is totally against national interest. Yes. So sa ating mga kababayan, ang may kagandahan din sa pangyayaring ito. Nangyayari. Ngayon, di ba? Ngayon na i-expose, nagiging transparent. So, mapipigilan po yan. Bababa ng kaunti yan kasi Sa tingin mo, sir, mangyayari yan? Definitely kasi transparency Because President always... Duterte asked for it. That one, not just that, because it's out in public consciousness eh. Diba? Ano ba yung confidential funds na yan? Diba? O bakit sinisisi nyo lang si Vice President Inday Sara? Bakit, sino ba ang may confidential funds? Presidente, napakalaki. Pinakamalaki ang opisina ng Presidente. Tama, meron. So, paano mo ginagastos yan? Now, everybody has to explain, which is good for the Filipinos. Yes. I like it that way po. But then, our legislative department should now take the lead. O sige, may problema tayo dito sa ganito mga controversy. So gawa natin ng maayos sa policies. Ano bang batas? Hindi line item natin. Kung sasabihin ninyo gagamitin namin yan for terrorism or to counter terrorism, hindi isulat nyo. It's an anti-terrorism fund. At dito namin gastusin. Huwag nyo nang gawing confidential fund. Anti-terrorism fund na lang. Sir, kasi we were talking about auditing and all that because President Duterte's call to the people, ako I heed to that call na I demand auditing from all government officials, especially those with kagaya nung alleged sa office of the Speaker of the House na 1.6 billion. I have to know where that money is going. And I am actually demanding, heeding the call of President Duterte, to really understand where you're using the money because we cannot just let them tell us na it's a confidential fund. Tapos ang tinitira nyo si Vice President Inday Sara na malinaw kung saan niya gagamitin ng pondo na hinihingi niya. Ngayon, sir, if we're going to talk about editing, how reliable and true to form ang auditing na mangyayari if ever there is going to be? Mahirap ang auditing dahil paper trail yan, resibo yan, liquidation yan. Pero pwedeng gawin, ginagawa ko ng COA talaga yan. So, ibig sabihin, lahat ng pera na ginastos, hindi lang dapat si Inday, hindi lang dapat si Martin, dapat lahat. Lahat, yes. Lahat. Yun talaga ang dapat idemanda bawat Pilipino. Saan nyo ginagamit ang pera namin, doon nyo makikilala kung sino yung leader nyo at kung anong klaseng tao yung leader nyo. Paano mag-audit? Kunyari yung project. Papagawa, whatever. Magkano yung project na yan? 1 billion po. Edi audit natin. Tingnan natin kung magkano. Itemize natin. Ganon. Ilang tubo yan. Diba? Ilang tao yan. Ilang semento. Ilang bakal. Ilan ang gumawa niyan. Ilabas nyo. Tingnan natin sa fair market sa tindahan. Magkano talaga yan. Makikita mo. Sabi mo 1 billion, 300 million pesos worth lang eh. Marami ko kaming ganyang kaso noon. Yun sir, si Daniel Lin, isa sa mga followers natin sa 3PM, sinabi niya, pakikumusta naman kay Sir Greco yung mga kasong sinampa nila. May mga solid, may solid results daw ba na naganap doon sa mga kasong isinampa nyo nung kayo ay nasa PACC pa? It's with the ombudsman now, so wala na ho kaming hand doon sa pagka-file. Sad, but that is the limitations of our powers during our time. We can investigate, expose, and file cases. Pero yung prosecution nun, hindi ho namin hawak. So it's with the court and ombudsman. I-expose nyo, hulihin nyo, tapos ibibigay nyo sa batas. Pa-file na ho. Yun ang proseso. Nag-imbestiga kami, di ba? Pa-file namin yung report namin, tapos mag-iimbestiga ulit ang ombudsman. Tapos mag-file ulit ang ombudsman or ang court kung saan appropriate. Either sa court, either sa sandigan, depende sa tao. So Daniel, dapat tina-follow up mo, ombudsman, tsaka yung mga regional trial courts. Ganun ba, sir? Tama. And again, it's a call for the legislative department to heed, ayos yung justice system natin na napakahaba at napakatagal. Gawing mas transparent at mas mabilis ang investigasyon, paramihin ang korte para marami nasasampahan, marami kumikilos, so hindi nagtatambak ang kaso. Yun po. Magbabasa lang po tayo dahil highly interactive po to ating programa, sir. So magbabasa tayo ng isang comment from Carlo de la Peña. Hi Carlo. Good evening Sir Greco and welcome back po sa SMNI. Tanong ko po, kung may pagkakatulad po ba ang extraordinary fund sa pork barrel? Parehas silang extraordinary na pork, yes.
ano ba yung extraordinary fund? Hindi mo maintindihan is exactly what the pork barrel means. Ang pork barrel system are lump sum discretionary funds na hindi malinaw kung saan mo nakatalaga ang pera. Aha. Example, pinaka-concrete example, magpapagawa tayo ng building. So pupunta yung contractor mo, magbibidding sila, ililista niya ngayon lahat ng mga gagastusin mo na babayaran mo sa kanya, ililista niya yun, tapos bibigay niya sa iyo na yun ang sisingilin niya sa iyo. Na if you pay him, let's say at 100 million pesos, tatayo niya yung building mo. Now, another contractor will say, no, I'll do it for you for 50 million pesos. Bidding na. Bibid sila ngayon. Sige, sasabihin, no, o sige, pero saan mo gagastusin? Ikaw ba na magpapagawa ng building, bibigay mo na lang yung 50 million mo or 100 million mo sa tao na hindi mo alam kung saan niya gagastusin yung pera mo? Yeah. Hindi. Sabi mo, sige, ilan ang laborer mo, ilan ang bakal, ilan ang semento, gaano katagal mo gagawin, magkano ba per square meter ang ilista mo, i-itemize mo, di ba? Tapos mag-check ka ngayon. Yun po ang line item budgeting. Ang pork barrel system, ang extraordinary fund, ang confidential funds, para bang yan, o sige, bigyan mo ko ng 100 million, wag mo na rin tanungin, basta confidential funds ang tawag dito, or extraordinary ang tawag dito. Ikaw ba in your right mind? Sino sa atin in his right mind na kung pera mo yun, ibibigay mo? Siyempre hindi. E di lalo na kung hindi mo pera, wag nilang ganunin dahil pera ng taong bayan yan. Exactly. Precisely. Well, another text from Marian Rivera, Santo Tomas, Batangas. Tutol po kami sa ginagawa ni Speaker Romualdez. Ngunit paano natin mapapatunayang mali ang kanilang ginagawa sa ating Vice Presidente? Bakit tila ang hirap ngayon kumuha ng Ledger o Medical Assistance Program kung hindi mahirap, mas maliit ang nilalabas na pondo ngayon? Salamat po. Well, kaya... Those are two questions, di ba? Opo. Sir? Kaya tama yung sabi ni President Duterte, mag-audit. Mag-audit. Doon mo malalaman yan dahil, meron palang dinownload dito 100 million. Bakit sabi niya wala ng pera? Kanina niya ba na ipamigay yan? So makikita ron, hindi naman pala naubos pa eh. Pwede pang mamigay eh. Kaya, dito mo naman pala na ipamigay na. So, kaya si President Duterte is correct in saying, mag-audit tayo. Wala akong masama doon. Tama yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Yeah. Gusto natin malaman Neon light